Kung ang iba maaga pa lang abala na sa pagluluto ng mga ihahanda para sa Noche Buena, may ilan namang kumakayod pa rin para may papagsaluhan sa hapagkainan. Pero malaki man ang budget o medyo kinakapos, tila hindi na mawawala ang Noche Buena sa tradisyon ng pamilyang Pilipino tuwing Pasko. May report si Sherry Ann Torres. Sa kahabaan ng Nia Road sa Quezon City, sige sa pagharang sa mga sasakyan ang 12 anyos na si Jenly Macaraig. Dala ang kanyang lalagyan ng barya. Kasama niya ang kanyang mga magulang at 3 kapatid na namamalimos sa mga motorista pang Noche Buena nila mamaya. Pero hindi gaya nung nakaraang Pasko na mabilis sila nakabili ng pansit, ngayon halos tanghalian na, ito pa lang ang naiipon nila. Kaya kabado raw ang ina ni Jenly kung may makakain sila ngayong Noche Buena. Kahit ano, basta meron lang. Parang mabuhay lang ba yung Pasko namin, gano'n. Pero maliban sa pagkain, gusto rin daw sana ni Jenly na maibili ng mga bagong damit ang 3 nakababatang kapatid. Isang Christmas wish na tila hindi matutupad, gayong kakarampot daw ang kita nila ngayon sa pangangalakal ng basura. Pag nakaipon na po kami, bibili po kami ng gamit namin. Anong gaya na? Ng gamit, saka sinelas. Kasi po marami po kasi nalalait sa amin. Ilang kilometro lang ang layo kina Jenly ang pamilya Torre na tanghali pa lang, abala na sa pag-aayos ng pang Noche Buena. Wala pa silang 10 sa bahay, pero gaya ng mga nagdaang Noche Buena, ang kanilang handa para raw sa 50. Naniniwala ako na yung mga natatanggap po namin na biyaya ay hindi lang po para sa amin. Kundi ito ay yung sadyang i-share mo din dapat sa iba. Kaya naman ang kanilang lamesa nag-uumapaw sa bagnet, hamon, fruit salad, spaghetti, barbecue, minatamis at iba pa. Nakakapag-bond din po kasi kami ni Mama kapag naghahanda po kami sabay-sabay. Mas masaya po yung ganong feeling. Gaya ng pamilya Torre, sa Misa de Gallo rin sisimula ng pamilya ni yumaong dating Press Secretary Noel Cabrera ang kanilang Noche Buena. Maliban sa ilang putahe gaya ng chicken divan na tulong-tulong nilang ginagawang mag-ina, ang ibang handa, ino-order na lang nila sa restaurant. Instead of masyadong yung stress or tension ng preparing, mag-enjoy na lang kami kumain. I think it's cheaper. Dahil sa hindi wasted ang ingredients. Pero dahil pagbibigaya ng isang mensahe ng Pasko, ngayong taon nagbawas daw sila ng budget para maipantulong sa mga biktima ng bagyo. Magarbo man o simple ang selebrasyon, sa huli, wala sa handa ang tunay na diwa ng Pasko. Kung tutuusin, hindi naman talaga lagi na yung laman ng lamesa ang pinag-iisipan o pinag-uusapan kapag sumasapit ang Noche Buena, kundi yung mensahe na ibinibigay pagsapit ng Pasko. At higit sa lahat, ang kahalagahan na makasama natin ang ating mga mahal sa buhay pagdating ng napakahalagang okasyon na ito. Sherry Ann Torres, GMA News.